Welcome sa aking YouTube channel. At sa video na to, another sharing knowledge na naman po ang ibabahagi ko at another DIY repair na naman po ang gagawin natin. Kaya kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment down below para may feedback ako sa mga ginagawa kong video. Kaya umpisan na natin to pagkatapos ng intro. Sa video na to, another sharing na naman ang ibabahagi ko sa inyo. At ang aalamin natin is yung kung paano malaman yung common wire ng motor ng electric fan. May dalawang paraan para malaman yung common wire ng motor ng electric fan. Yun yung gagawin natin, yung dalawang paraan na yon. At gumawa rin pala ako ng drawing, simpleng drawing lang para meron tayong pagbasehan sa gagawin natin pagka-test. Tapos nilagyan ko na rin po dito ng masking tape para mamaya kasi pag nahanap natin yung pinaka common wire ng motor is test din natin yung mga speed kung saan dyan yung 1, 2, 3 yan, yung low, medium, high. Yan po yung test natin isa-isa mamaya. Tapos ang gagawin natin is i-wiring natin siya, lalagay natin siya dito sa switch. Yan, naka ready na yan. Bali ito yung outlet nya sakan, tapos isang line 1 is kinapit ko na siya dito sa may switch. Tapos itong isang line na to para naman yan sa supply ng motor. Diyan natin ilalagay yung common ng motor ng electric fan. Tapos ito yung capacitor na ilalagay natin. Yan. Assemble natin ito mamaya. Tapos papanda rin natin tong motor ng electric fan na to. Tapos para sa pagtitest ng common ng motor ng electric fan, dito tayo kukuha sa capacitor. Parang ganito kasi yan eh. Dito sa simpleng drawing na to, ito yung pinaka-coil niyan. Pinaka-coil ng electric fan. Tapos, ito yung group speed. Tapos, ito naman yung common, papunta yan sa fuse, papunta yan sa capacitor. Yan yung hahanapin natin dito sa mga wire na to. Yung dalawang ito. Yung common pupunta doon sa capacitor. Yan. Hahanapin natin yung zero resistance o zero ang reading. Kagaya yan. Yung zero resistance. Yan yung hahanapin natin na wire dito sa motor ng electric fan. Para sa unang test na gagawin natin, ito na yung alam kong pinakamadali na paraan para malaman natin kung saan dito sa mga wire na to yung common wire ng motor ng electric fan. Tapos nga pala, dito sa may multimeter, may tatlong selector dito sa multimeter na pwede mong gamitin para malaman mo yung common wire ng motor ng electric fan. Para sa unang test na gagawin natin, para malaman natin yung common wire ng motor ng electric fan, dito tayo kukuha dito sa may bandang capacitor. Yan. Isang linya ng capacitor. Bali yung isang test pad. Bali ang hahanapin na pala natin dito para malaman mo kung saan yung common wire ng motor na to is yung tinatawag natin na zero resistance, yung walang reading. Yung parang ganyan lang. Yan, yung sagad yung kanyang dito sa analog multimeter, yung sagad, yung zero resistance. Yan yung hahanapin nating reading dito sa mga wire na to gamit lang ng dito sa dalawang linya ng capacitor. Bali isa-isahin natin yan. Bali itong isang wire na to, itong linya ng capacitor, ilalagay natin yung isang test probe dito. Tapos ang gagawin natin, isa-isahin natin tong mga wire dito, tong apat na wire na to. Hahanapin natin diyan yung zero resistance na wire. Dito tayo sa unang test, isang linya ng capacitor, isa-isahin natin yan. Yan, may deflection, may reading, Ibig sabihin, sa wire na to, wala dito yung hinahanap natin, yung zero resistance na wire.
Yan, yung zero resistance. Kaya ilipat mo yung isang test probe mo dito sa kabila. Sa kulay pula naman. Tapos isa-isahin natin. May deflection. May reading. May reading. Yun. Ito na yung hinahanap natin na wire. Ito na yung pinaka-common. Yan. Yan siya yung nagsi-zero resistance. Ito yung kulay itim na to. Ito yung pinaka-common wire ng motor ng electric fan. Parang ganito sa diagram yan eh. Pinakapit mo yung isang linya ng dito. Linya ng capacitor. Papunta yan dito sa isang linya na to. Ito, yung pula na yan. At saka yung kulay itim na yan. Bali, isang linya lang yan eh. Mula dito, tatagos yan papunta sa fuse. Sa fuse, papunta yan dun sa isang linya ng capacitor. Yan, bali isang linya lang yan. Kaya siya zero resistance, hindi na siya dadaan sa mismo pinaka-coil ng motor ng electric fan. Dito mo na rin malalaman kung sira yung fuse ng electric fan mo pagka once na nilagay mo yung isang test rod dito at nilagay mo yung test rod dito at wala kang nabasa na reading, ibig sabihin busted yung fuse. Kaya malalaman mo na agad na sira ang fuse ng isang motor ng electric fan. Dahil ito, parang iisang wire lang yan. Parang iisang ganyan lang yan. Isang wire. Parang iisang wire lang yan eh. Para sample natin. Tayo. Yan, parang isang ganito lang yan. Nakakito yan. Yan. Parang iisang wire lang yan. Kaya pag linagay mo yung test rod mo dito at ilagay mo yung test rod mo dito, ang mababasa mo dyan is zero resistance. Yan. Kaya ibig sabihin, itong wire na kulay pula na to at saka yung kulay itim na yan, iisang wire lang yan. Na tapos sa pangalawang selector naman ng analog multimeter, ito yung pangalawang selector para malaman mo na ito talaga yung pinaka common wire ng motor ng electric fan, itong kulay itim na to. Gagamitin natin yung continuity. Ito, continuity. Yan. Ang mangyayari naman pagka once na nag-test ka, iilaw to. Iilaw yung pinaka ilaw dito sa taas. Yan. Ibig sabihin kapag pinagdikit mo yung dalawang test probe na to, dapat yan umilaw. Yan. Yan isang pwede mong gamitin na pan-test sa continuity. Test natin. Lagay mo isang test probe dito sa kulay pula. Tapos dito sa kabila. Yan. Ibig sabihin, iisang connection lang yan. Buo yung connections. Kaya ibig sabihin, ito na talaga yung pinaka-common wire ng motor ng electric fan. Ito naman yung pangatlong selector. Yung una dito times 10. Yung pangalawa is dito tayo sa continuity, yung iilaw dito. Ito naman yung pangatlo, yung buzzer. Hahanapin natin yan. Pag kasi once na nag-test ka sa isang wire, kapag buo yung pinaka-wire mo, ang mangyayari is tutunog yung tester mo. Yan. Parang isang wire lang yan eh. Para malaman mo na buo yung wire. Yan. Yan yung hahanapin natin. Kaya ilagay mo uli yung isang test probe dito sa kulay pula. Tapos ito naman yung yan. Tumutunog yung multimeter natin. Ibig sabihin, itong kulay itim na to, ito yung talagang pinaka common ng wire, common ng motor ng electric fan. Yan, lagyan natin sunatan ko common. Yan. At ito naman yung pangalawang paraan na gagawin natin. Ito yung pangalawang paraan para malaman mo yung common wire ng motor ng electric fan. Ito naman yung pangalawang paraan. Yung dito tayo sa multimeter, i-set lang natin to sa times 10. Times 10. Tapos hahanapin natin dito yung 20 ohms above. Yan, yung magre-reading ng 20 ohms above. Yan po yung pinaka common wire ng motor. At yung 20 ohms below, yan naman yung group of speed. Yan, group of speed.
I-test natin. Lagyan natin sa times 10. Tapos isa-isa natin. Yan. Ano mo to? Yan. Ibig sabihin, itong kulay puti at saka yung kulay pula na yan is 20 ohms below. Ibig sabihin, group yan ng speed. Yan. Tapos dito naman sa kabila. Yan. Yung puti at saka yung green, 20 ohms pababa ulit. Sa kulay itim. Pansin nyo, yung reading niya is 20 ohms above. Yan. Kahit balik na rin mo yan. Ganun talaga yan. Kahit saan ka pupunta yan. Kahit saan balik na rin mo yung test probe mo yan. Kaya, itong tatlong itong tatlong to yung green, red, at saka white. Ito yung grupo ng speed. Yan. Yan yung grupo ng speed. Dahil ito nahanap na natin yung common wire na motor ng electric fan. Bali, ang gagawin natin, pag nahanap natin yung common wire ng motor ng electric fan, ang gagawin naman natin, tatanggalin ko to. Ito na yung pinaka-common. Dahil nahanap na natin yung pinaka-common wire ng motor ng electric fan, madali na lang natin itong ma-identify dito kung saan dito yung speed 1, 2, 3 or low, medium, high. Yan, dahil dito sa common naman natin, maritest na natin isa-isa yan kung saan natin marireading na natin kung saan dun yung 1, 2, 3. Umpisa natin i-test itong kulay white. Bali yung pinaka nasa gitna siya ng bali ito yung 30, 35, 40, sina 45. Yan. 45 to. 45 dahil naka-multiply tayo sa times 10 ng 450 ohms. Yan. Pangalawa, pula. Sakto lang sa 50. Ito 50. Dahil naka-times tayo, nagiging 500 ohms yan. Sa kulay green, nasa 30, 35, 40. Ito naman is yung 40 times 10 is nasa 400 ohms. Yan. Yan yung reading nung bawat wire na to. Bali itong isang kulay puti na to is 450 ohms. Itong kulay pula is nasa 500 ohms. At yung green is nasa 400 ohms yung reading niya. Dahil na-reading na natin kung ilang ohms ang reading ng bawat wire na to, madali na lang natin itong ilalagay dito sa switch na to. Dahil sa itong isa is yung pinakamataas, ito yung magiging number 1 o low. Number 1. Siya yung magiging number 1. At yung pangalawang pinakamataas, yan yung magiging number 2 ng motor ng electric fan. At yung pinakamababa, yan naman yung magiging number 3 ng motor ng electric fan. Kaya ito yung pinaka-reading, alam na natin kung saan siya dito ilalagay sa switch. Dahil ito number 1 is dito, yung number 2 is dito, at yung number 3 is dito. Yan. Bali, yan yung paraan kung paano malaman kung saan yung common wire ng motor ng electric fan at kung paano mag-reading dito sa speed ng motor ng electric fan. Kaya ang gagawin ko, i-wiring na natin itong motor na to dito. Tapos papanda rin natin to. Dahil alam na natin yung bawat reading ng bawat wire na to, may ilalagay na natin sa dito. Kaya ang gagawin ko, tatabi na lang muna natin to. Tapos a-assemble na natin tong motor ng electric fan. Tabi ko na muna to. Tapos ito. Bali itong dalawang wire na to, ito yung linya ng capacitor. Yan. Ito yan. Yung dalawang yan. May isang linya. Dito naman sa capacitor, kahit magkabaltadan, okay lang. Ilalagay natin ito sa linya ng capacitor. Tapos itong isa,
Itong kulay pula, ilalagay natin dito sa kulay pula. Tapos, i-tape na natin to. Tape na natin muna tong wire para hindi tayo madisgrasya. Pansamantala lang natin i-tape para mapaandar lang natin tong motor ng electric fan. Yan. Bali nakalagay na yung capacitor. Tapos ang gagawin natin, itong linya na to, itong kulay itim na to, ito yung pinaka common wire ng motor ng electric fan. Patanan natin. Tapos ilalagay natin siya dito sa isang linya, dito sa pinaka linya ng saksakan. Yan. Bali linagay ko lang tong connector na to para madali natin suksok, para madali natin magawa. Luluwagan mo lang yan, tapos ilalagay mo na tong pinaka wire dito. Bali ready ko na kasi itong pantes na to para madali na lang natin gawin, kasi assemblein pa natin dun sa pinaka body nung electric fan. Yan. Nilagay na natin yung common. Ito, common na to. Nilagay na. Tapos ang susunod naman natin sa switch. Yan, sa switch. Dahil alam na natin kung saan dito yung pinaka number 1. Ito, yung kulay pula. Ito yung pinaka mataas na reading. Kunin natin. Tapos, ilalagay ko dito sa pinaka number 1 ng motor. Number 1 na switch. Yan. Ikutin lang natin yan. Bali, pansamantala naman to. Hindi naman natin to ipipix. Papandarin lang natin itong motor. Dahil itong pangalawa, itong number 2, yung eto. Yan, itong white. Lalagay naman natin dito sa number 2. Tapos itong isa, itong green, yung pinaka mababang reading. Ito naman yung number 3. Ito naman ilalagay natin dito. Yan, bali na ilagay na natin tong tabi na naman natin to. Nilagay na natin tong mga wiring nya. Bali ito yung pinaka wire ng capacitor, itong dalawang to, capacitor. Tapos yung pinaka common, ito nilagay na natin dito. Ito yung common wire ng motor sa loob. Tapos ito naman yung group of speed. Yan, nilagay na rin natin. Tapos itong isang linya ng saksakan, ito naman sinuplayan naman niya yung switch. Yan. Bali gagawin natin, kukuha lang ako ng aking extension cord. Bali gagamit lang ako ng extension cord ko na ganyan. Ito yung extension cord ko na mayroong indicator light. Yan. Yan yung gagamitin natin para matest natin to. Yan. Bali gagawin natin, ipatayin ko muna, walang power. Tapos i-presto lang natin na maayos para makita. Tapos isasaksak po natin tong outlet. Dito sa outlet itong saksakan. Tapos gawin natin is switch on natin itong meron na siyang power. Ayan, meron na siyang power. Ayan. Tapos switch on natin itong number 1. 'Yan. May ikot na siya. Tapos, i-press ko lang natin. 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 Tapos, i
Ito naman yung number 2. Tapos number 3. Yan. Tapos balilagyan natin ng masking tape para makita nyo umaandar. Masking tape natin. Lagyan natin ng masking tape. Yan. Ready natin. Switch on natin tong outlet ko na may indicator light. Tapos iban natin tong number 1, pinutin. Number 1. Yan o, may iwat na siya. Off. Number 2. Natin. Number 3. Yan. Ganoon lang kadali mag-test kung paano malaman yung pinaka-common wire ng motor ng electric fan. Gamit lang nung ating multimeter, may tatlong selector yan para malaman mo yung common wire ng motor. May tatlong pwede kang pagpilian kung anong selector yan. Ang pwede mong i-select para malaman mo yung pinaka-common wire motor ng electric fan. Kaya hanggang dito na lang aking video at sana nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan mo yung ganitong klase ng video, huwag mo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin yung notification bell button para update ka sa ilalabas ko pang mga bagong video. Kaya hanggang sa muli, this is Kroy Nakan Officials. See you sa next video.